Praise God. Magandang umaga sa lahat. Purihin ng Panginoon na nagdala sa atin sa kanyang gawain sa umagang ito. Bago tayo manalangin ay samahan niyo ako sa pagbabasa sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Sa aklat ng Luke chapter 17. And then we will go into prayer. Okay, Luke chapter 17 verse 26 hanggang verse 32. So ganito ang sabi ng Bible. And just as it happened in the days of Noah, so will it also be in the days of the Son of Man. People were eating, they were drinking, they were marrying, and they were being given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. 28, it was the same as happened in the days of Lot. They were eating, they were drinking, they were buying, they were selling, they were planting, and they were building. But on the day that Lot left Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. It will be just the same on the day that the Son of Man is revealed. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsambay aming ibinabalik sa kaligtasan, sa kagandahang loob mo sa bawat araw, sa mga salita mo na nagpupukaw ng aming mga damdamin, ng aming kaisipan, nagtuturo sa amin ang iyong sakdal na kalooban. Purihin ka sapagkat kung walang iyong salita, ang buhay namin ay totoong magiging madilim. Subalit ang iyong salita ay nagbigay ng liwanag, nagpakita, nagturo sa amin ng tama't mali, ng matuwid at liko ng mga bagay upang ang aming daan ay aming maiayos sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sapagkat muli ikaw ang nagdala sa amin sa oras na ito upang humarap sa iyong presensya, ibalik ang mga papuri at pagsamba, at higit sa lahat ay tumanggap ng iyong mga salita. Panginoon, nais namin itaas sa iyo ang aming mga kapatid na may mga suliranin ngayon, si Sister Myrna sa kanyang karamdaman, aming dalangin ang lubos na kagalingan ay iyong ipagkaloob, Panginoon, upang siya ay muli namin makasama sa gawain sa pagsamba sa iyong pangalan. At gayon din ang kahilingan ni Brother Ben, Panginoon, para sa operation ng kanyang kapatid na Panginoon, sa isang hip operation, ay humihingi sila ng dalangin para sa mabilis na recovery, Panginoon, ng katawan ng taong ito. Panginoon, saan man siya naroon, hawakan mo siya at ipadama mo ang iyong mayamang biyaya ay umaabot sa lahat ng tao na tumatawag sa iyo at sumasampalataya. At sa umagang ito, Panginoon, aming pinagkatiwala sa iyo ang iyong mga salita. Samahan mo kami sapagkat kami walang magagawang anuman hiwalay sa iyo. Subalit kung ikaw ay nasa aming kalagitnaan, marami kaming bagay na magagawa at ikaw ay aming luluwalhatiin. Sa iyong lahat ng papuri at pagsamba, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise God. Amen. Tayo makakaupo na, mga kapatid. Alright, so gandang umagang muli sa lahat at sa ilan nating panauhin. At ang aming gawain dito ay umaabot ng alas 12. So kung kayo po ay mainip, kailangan nyo mag-CR, ay meron pong CR sa baba. Pero pag ginanahan ako, lumalagpas tayo ng alas 12, kaya pagpasensyahan ninyo. Anong gusto nyo? Preacher na walang gana or preacher na magana? Amen. So, pag ginanahan tayo, ay magpipigil na lang. Dahil alam ko naman tayo ay nasa katawan na napapagod at na nagugutom. Yung mga nagugutom na ay pwede kayong kumagat ng merienda dyan sa baba. Uminom ng tubig
Pero sikapin natin na huwag maabala ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Ah, marami ako narinig na mga response sa nakaraang mensahe. At ako'y natutuwa na yung pinangaral natin noong nakaraang Sunday ay merong nagpatotoo. Kaya lang, hindi lalaki. Iniisip ko sana mga lalaki magpapatotoo. Pero nakarinig naman ako ng mga positive response sa background na lang. Ang mga lalaki ay talagang tipong ma-pride. Salamat sa Panginoon sa mga kababaihan na iniwan ang inyong mga asawang lalaki. Huwag kayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, hindi kayo iiwan ng Diyos na inyong pinaglilingkuran. At maging malakas ang inyong loob, kumapit lalo sa Panginoon, sapagkat ang Diyos naman ay laging tapat sa kaniyang mga pangako. Ang hindi kayang ibigay ng tao sa atin, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Amen. Praise God. Alright, so at dahil din doon ay siguro magtatawag ako ng pagmi-meeting para sa mga husbands, especially ang mga young husbands na medyo bata pa ang pamilya at nangangailangan ng gabay o ng pagtuturo, counseling, guidance, at sharing ng mga kapwa rin ng mga lalaki ng tahanan na maaaring makatulong at makakuha ng tulong. Sabi nga ng Bible, iron sharpens iron. Kaya sino ba ang magpapatibay sa bawat isa sa atin kundi tayo rin ang mga mananampalataya. Alright. So ngayong umaga ay nais kong dalhin sa inyo ang isang paksa na kukuhain natin dito sa Luke 17 at gusto kong mag-focus tayo sa dalawang karakter, si Noah at si Lot. So ang aking title ay The Tale of Two Righteous Men. Ang kwento o ang istorya ng dalawang matuwid na lalaki. Dito sa Luke 17, so familiar na kayo, sa mga familiar na sa Biblia, ito yung bahagi ng scripture kung saan si Jesus ay nagpapahayag ng mga bagay na mangyayari patungkol sa kaniyang pagbabalik. So hindi pa siya napapako sa krus, hindi pa siya namamatay, hindi pa siya na-resurrect. Ang Panginoon ay nagpauna na siya ay babalik. There's going to be a second coming of Christ. Subalit ang second coming na yon ay may mga elemento na maaaring hindi maging maganda para sa ilang mga tao. Sa mga sumasampalataya, of course, ang coming of Christ ay magandang event. Excited ba kayo sa pagbabalik ng Panginoon? Di ba? So ito yung magandang event sa believer. Pero sa sanglibutan, ang second coming ay hindi magandang event because may mga pagbabagong gagawin ng Diyos sa buhay ng tao sa ibaba ng lupa. Katulad ng mga bagay na ating narinig habang sa ating mga awit ng pagsamba kanina, ay ang mga kaharian ng sanglibutan ay magiging kaharian ng Diyos. Magkakaroon ng mga pagbabago. And that's the reason dito sa Luke 17, ang Panginoong Hesus ay nangungusap ng kanyang second coming at nagbibigay siya ng mga paalala kung ano ang dapat gawin ng mga taong dadatnan ng panahon na yon. Of course, ang mga disciples sa panahon niya ay hindi silang dinatnan, matagal na silang namatay. So ibig sabihin, ang naisulat na ito ay para
Hindi para sa mga namatay na mga believer, kundi para sa mga madadatnan ng panahon ng pagbabalik ni Kristo. And whether we like it or not, mga kapatid, ang lahat ng mga indikasyon ng pagbabalik ng Panginoon ay nakikita na natin sa panahon natin. Maaaring hindi tayo handa, maaaring ang mundo hindi handa, it doesn't matter. Gagawin ng Diyos ang bagay na dapat niyang gawin ayon sa kanyang plano. Ganun pa man, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nakalimot sa kanyang responsibility bilang Diyos na mabuti at matuwid. Ang Biblia ay nagpapakita sa atin ng pattern, bago ang Diyos magbuhos ng kanyang judgment, siya ay laging nagpapauna ng warning. Right. Ang Diyos na matuwid ay hindi basta-basta magbubuhos ng judgment unless nagbigay siya ng warning. At yan ay makikita, yan ay natural kahit sa isang tao na walang Diyos. Ang tao na nasa matinong kaisipan, bago mamalo, bago magdisiplina, bago magbigay ng punishment, lagi tayong may warning. That is part of common sense. At kung yan ay totoo sa common sense, mas lalong yan ay totoo sa Diyos na matuwid. God gives warning before He judges the sinner. At yan ay nakikita natin sa nakaraang panahon at ganun din ang gagawin ng Diyos sa ating panahon. So God has been giving the world the warning. At ano ang warning? Ano ang paalala ng Diyos sa mga makasalanan? Ang kanyang salita mismo. Ang Biblia. Ang salita ng Diyos na ipinapangaral in its pure form. Of course, alam natin na maraming anyo ng gospel ngayon at maraming mga nagdadala ng gospel na hindi tama at ito ay nagdadaya sa maraming mga tao. Subalit mayroon pa ring pangangaral ng purong salita ng Diyos at ito ang salita na nagbibigay ng paalala sa atin ng mga bagay na mangyayari ayon sa pinlano ng Diyos. Now, ayoko mag-dwell ng mahaba sa senaryo ng second coming dahil ang gusto kong tingnan natin ay ang dalawang karakter na ito, si Noah at si Lot. Bakit ginamit sila ng Panginoon? Or, unang-una, should we say, ginamit ng Diyos, ni Jesus, ang kanilang mga araw, yung kanilang kaarawan, yung kanilang panahon sa lupa, na ilustrasyon ng mga araw na darating, na tinawag na the days of the Son of Man. The days of the Son of Man, meaning ito yung mga panahon sa lupa na panahon na si Kristo ay darating sa kanyang second coming. So kinuha ni Jesus ang panahon, ang mga araw ni Noah, kinuha ni Jesus ang mga araw ni Lot, at ginamit iyon para i-illustrate ang panahon na si Jesus ay darating. So we could see so many things. Marami tayong pwede makita ang parallel sa bagay na ito. Pero sabi ko nga, gusto ko lang mag-focus doon sa characters. Anong meron sa buhay ni Lot, sa buhay ni Noah, na kinuha ng Panginoon ang kanilang mga karawan para i-illustrate tayo sa panahon na ito? Kung ang panahon ni Lot ay naglalarawan ng mga araw ng pagbabalik ni Kristo, ang buhay ni Lot at ang buhay ni Noah ay paglalarawan ng mga tao na madadatnan sa pagbabalik ni Kristo. So that is why gusto ko mag-focus tayo sa character ng dalawang lalaki na ito sapagkat naniniwala ko na mahalaga, may mensahe ang Panginoon, may mensahe ang Biblia para sa atin
patungkol sa buhay ng dalawang ito. Una, ay gusto kong tingnan natin ang panahon ni Noah. Paano ito i-describe? So ating babasahin na lang ang ilang talata para makita natin ang background. We can read Genesis chapter 6. At sa verse 5 and 6 ay ganito ang mababasa natin na description ng Bible sa panahon ni Noah. Sabi rito, "Then the Lord saw that the wickedness of mankind was great on the earth, and that every intent of the thoughts of their hearts was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made mankind on the earth, and he was grieved in his heart." The whole story begins with verse 1, pero hindi na natin babasahin para hindi masyadong mahaba. Ito ang panahon, ito ang description ng panahon ni Noah. Nakita ng Diyos ang kasamaan ng sangkatauhan sa ibabaw ng lupa ay napakalaki. Ibig sabihin, laganap, kung susukatin natin, i-grade natin, ay talagang napakabigat na ng kanilang offenses against God. At hindi lang ang kanilang mga aksyon, kundi ang laman ng kanilang puso. Every intent of the thoughts of their hearts were evil continually. Ang bawat kaisipan daw at layunin ng kanilang mga puso ay pawang masasama. So inside and out ay napakasama na ng panahon na yon. Ang verse 6 ay nagpapakita na ang Panginoon ay nalungkot. He was sorry. Doesn't mean na nagsorry ang Diyos dahil siya ay nakagawa ng kasalanan. The word sorry sa verse na ito means siya ay nalumbay. Siya ay nalungkot sa nangyari sa sangkatauhan na dumating sa isang kalagayan na kailangan niyang i-judge. Dito ay mahalagang makita natin na ang Diyos ay hindi natutuwa kapag siya ay pumapatay ng mga masasama. Ang Diyos ay hindi nasisiyahan na ang mga masama ay namamatay sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang kasiyahan ng Diyos, ang masama ay magsisi. Naintindihan ninyo? Hindi ang Diyos natutuwa na ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng sumpa. Ang kasiyahan ng Diyos, ang mga tao ay makalaya sa sumpa. Sapagkat nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang sabi ng Genesis, it was good. Ang ginawa ng Diyos ay mabuti. Kaya kung may kasamaan tayo nakikita sa lupa, ito ay hindi gawa ng Diyos, kundi ito ay resulta ng mga taong piniling tumalikod sa Diyos sa kabila ng kabutihan ng Diyos. At alam na natin, ang mga bagay na yan ay makikita natin sa Genesis chapter 3 at ang maraming mga kadahilanan katulad ng ating mga tinalakay sa nagdaan. So we will not dwell with them too much. How about sa panahon ni Lot? Ano naman ang description ng Bible sa panahon ni Lot? It's very interesting sa akin na alam naman natin na si Lot ay nabuhay kasabay ni Abraham. And yet, hindi dinescribe ang panahon na yon as the days of Abraham, kundi the days of Lot, as it was in the days of Lot. Sapagkat ang ipinapakita ay hindi ang karakter ni Abraham, kundi ang karakter ni Lot in connection with Sodom. Genesis 13, verse 13, ito lang ang description ng Biblia about Sodom. The men of Sodom were exceedingly wicked sinners against the Lord. That's the only description na inyong mababasa sa Genesis concerning Sodom. At yan ay naisulat immediately after piliin ni Lot na humiwalay kay Abraham
at pinili niya ang tumira sa Sodoma. Kaya, pinagsama ng Diyos ang dalawang panahon na ito. And remember, ito ay magkalayong panahon. Ang panahon ni Noah ay mas nauna, bumilang pa ng hundreds of years bago dumating si Abraham. Maybe, I think, mga around 500 or more years, no, ang pagitan nila. Sa panahon ni Noah, ang hinatulan ng Diyos ay ang buong sanglibutan. Sa mga araw ni Lot, ang hinatulan ng Diyos ay ang masamang bayan ng Sodoma at Gomorrah. So magkaibang panahon, and yet they have similarities, especially ang dalawang karakter na ito na ating mababasa sa Biblia. Now, going back to Genesis chapter 6, ang isa pang bagay na makita natin kung bakit ginamit ng Diyos ang dalawang karakter na ito, sila ay parehong dinescribe sa Biblia as righteous. Genesis 6, sabi rito sa verse 8 and 9, "But Noah found favor in the eyes of the Lord. These are the records of the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God." So ganyan ang description kay Noah. He was a righteous man. At paano pinakita ang kanyang pagiging matuwid? He was blameless in his generation, meaning hindi siya na-impluwensyahan ng kanyang henerasyon. Hindi siya na-defile. Kung ang kanyang generation ay namumuhay ng masama, si Noah ay hindi tumulad sa kanyang henerasyon. And you must remember na si Noah ay may mga kapatid din. Si Noah ay may mga magulang. Of course, sa kanyang magulang ay believers sa Diyos. But how about yung mga kapatid niya sa laman? How about yung kanyang mga relatives? Wala tayong mababasa sa Bible na ang kanyang mga kamag-anak, maliban sa kanyang tatay na namatay na, ay believers sa Diyos. Ang kanyang mga relatives ay hindi natin nakita sa Bible na believers sa Diyos. Only Noah was found to be a righteous man. He was blameless in his generation. Kung tayo ay nag-iisip at nagtatanong, paano ba tayo mabubuhay na hindi tayo maimpluwensyahan ng mundo, na hindi tayo matatrap sa mga kasalanan, kahit tayo ay nasa gitna ng mga unbeliever, ito ba ay posible? Yes, it's possible. It is possible na ikaw ay nasa loob ng isang company na mga, let's sabihin na lang natin, call center. Makikita niyo naman ang mga empleyado ng mga call center, pagkatapos ng kanilang oras at may break, ano ang unang-una nilang ginagawa? Bisyo. Yes, it is possible na kahit ikaw ay nagtatrabaho at ang mga kasama mo'y unbeliever, you can still live a blameless life. Nangyari yan, nagawa yan ni Noah, at yan ay posible sa panahon mo. Hallelujah! He walked with God. Yun ay isa sa pinakamagandang description ng matuwid na si Noah. Siya'y lumakad kasama ng Diyos. That is why ito'y napakagandang tanong sa ating buhay ngayon. Sino ang kasama natin sa paglakad sa buhay na ito? Sino ang lagi mong kasama? Ikaw ba'y lumalakad para kasama lang ng mga kaibigan, kasama lang ng mga kamag-anak, kasama lang ng mga unbeliever? O nakikita mo ang buhay mo na lumalakad kasama ng Diyos? Isn't that a great thing, mga kapatid, na ang Diyos na nasa langit, ang Diyos na Espiritu ay gustong lumakad kasama ng kanyang mga mananampalataya? Kung ito'y totoo sa panahon ni Noah, totoo rin yan sa ating panahon, mga kapatid. Gusto ng Diyos makasama ang kanyang mga tao na lumakad sa sanglibutang ito. Well, paano naman dinescribe si Lot? 2 Peter chapter 2. Ganito ang ating mababasa sa 2 Peter chapter 2. Well, ito'y medyo mabigat na pagtuturo ni Peter. So, kuhain ko lang ilang bahagi.
Sabi dito sa verse 7 and 8, speaking of Lot, and if God, rescued Lot, or rescued righteous Lot. So that's our point. Ano? Gusto ko ipakita sa inyo na si Lot ay tinawag ding matuwid. Who was oppressed by the perverted conduct of unscrupulous people, for by what he saw and heard, that righteous man, while living among them, felt his righteous soul tormented day by their lawless deeds. So dinescribe si Lot dito as a righteous man, at siya ay na-oppress. Ibig sabihin na na-oppress ay para siyang nadidistress sa mga nangyayari sa kanyang paligid. At siya ay, ang sabi rito, ang kanyang kaluluwang matuwid ay tinotorment, pinahihirapan dahil sa mga nakikita niyang kasamaan sa kanyang paligid. I'm sure na ang ganitong sitwasyon ay nangyari din kay Noah sapagkat ang kaniyang environment ay masama na rin. You can imagine kung gaano kahirap kay Noah na makita ang kanyang mga kapatid or mga immediate relatives na ayaw maglingkod sa Diyos. You can imagine kung gaano kahirap sa kanya na siya ay gumagawa ayon sa salita ng Diyos at siya'y pinagtatawanan ng kanyang mga immediate relatives. He was also tormented. Siya ay natotorment din at nadidistress din sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Pero bakit pagdating kay Lot, ito lang ang dinescribe kay Lot? He was tormented, he was distressed, frustrate siya, ang dami kasamaan sa paligid. But the question is, wala tayong mababasa na si Lot ay may ginawang hakbang. Either against this evil sa kanyang nakikita or paghakbang sa pananampalataya na makikita nating siya ay matuwid na katulad ni Noah. So, ang unang bagay na gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid, si Noah at si Lot ay parehong tinawag na matuwid. Pero ang kanilang buhay ay magkaiba. How come na sila ay parehong righteous? At alam niyo ba pag sinabing righteous? Pag sinabing righteous, ang buhay ng tao na yan ay nagko-conform sa batas, sa existing law. Ibig sabihin, nag-a-abide sa certain standard. So si Noah ay righteous at ang Diyos ang nakakita sa kanya. God saw Noah as a righteous man. Sa Genesis, wala tayong mababasa na dinescribe si Lot as a righteous man. Somehow, pagdating dito kay Peter, dinescribe niya si Lot as a righteous man, pero saang standard siya nagko-conform? Meron ba tayong makikitang ebidensya na si Lot ay believer sa Diyos? Was he even a believer of God? A follower of God? So this word righteous ay isang terminology na pwede nating magamit in a loose way. And even the scripture uses the term righteous in a loose way. Hindi lamang ito pwedeng mag-describe ng mga taong totoong believer, pwede rin itong mag-describe ng mga tao na nagko-conform sa certain standards, but not necessarily believer sa Diyos. Now, I found out sa isang aklat, dinescribe ng isang aklat kung paanong ina-identify ng mga Hudyo ang righteous man. Now, remember, ang mga Hudyo, hindi sila believer kay Jesus Christ. Sila ay nagko-comply sa law, covenants. Sabi ng aklat na nabasa ko, ang mga Hudyo ay tumitingin sa mga tao as righteous in 4 different levels.
Una, ang tao ay matuwid kung siya ay nagko-comply sa lahat ng kautusan ng Diyos. Complete. Remember, may isang lalaki lumapit kay Jesus at sabi niya, Master, anong dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ni Jesus, gawin mo, ano sinasabi ng kautusan? Ang response ng lalaki, nagawa ko pong lahat yan. So there are people who comply to the law of God. At ang tawag dyan ng mga Hudyo ay matuwid. And then ang isa pang level ng matuwid ay yung gumagawa equally ng masama at ng mabuti. Hindi necessarily na siya ay sumusunod sa lahat ng utos, pero kung mayroon siyang nagagawang mga mabubuting bagay, ito ay nababalance nito ang kanyang mga nagagawang masama. That can be a righteous man. Pangatlong level ay kapag kahit mas maraming nagagawang masama, pero kapag may nagawang kaunting mabuti, it can be a righteous man. At ang pang-apat ay yung nagsisisi. In other words, siya ay naging masama, siya ay totoong gumawa ng lahat ng kasamaan, but at some point in time, siya ay nagsisi. At kapag nakita ng mga Hudyo na ang taong ito ay nagsisisi, siya ay pwedeng ibilang at ituring na taong matuwid because of repentance. Alam naman natin, mahalaga rin naman ang repentance when it comes to our offenses against God. So makikita ninyo na very loose ang paggamit ng term na righteous. Huwag na lang natin ikumpara sandali si Lot kay Noah, ikumpara na lang natin si Lot kay Abraham. Sapagkat sila ay magkasama sa kanilang panahon. Si Abraham ay righteous man, right? Tinawag siyang righteous. And then ngayon si Lot ay tinawag ding righteous. So what's the difference? Obviously, makikita agad natin sa Bible, ang sabi, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at itong kaniyang pagsampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. How about Lot? Wala tayong makikita na siya ay tinawag na sinabing sumampalataya sa Diyos. And yet, he was described as righteous. Mga kapatid, in the same way, makikita natin na maraming mga tao at religious na mga tao sa ating generation, especially sa panahon ng pagbabalik ni Kristo, they all can be described as righteous. Pero huwag tayo magpadaya. Hindi lahat ng righteous na tinatawag na righteous ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat ng mga taong pasok sa kategoryang righteous ay nakalulugod sa Diyos. Paano natin ma-describe ang mga tao as righteous? Well, sabihin na lang natin, church-goer. Masipag mag-church, masipag sumamba sa Panginoon, masipag umawit sa Panginoon. So siya ay identified sa isang religious organization. That person can be described as righteous. Kung ikukumpara natin ang kanyang buhay sa sanglibutan, maaaring siya walang bisyo. So he can be a righteous person. Maaaring siya ay palagi, siya'y lumayo na sa mga kalayawan ng mundo at siya identified sa isang religion but not completely sold out sa Diyos. That person can be described as righteous. At alam niyo ba, maraming ganitong klase ng righteousness sa ating panahon at sa lahat ng generation. People who want to be identified with God at the same time, they want to be identified with the world. Ayaw nilang mawalan ng touch. Ayaw nilang ma-detach completely sa sanglibutan. So gusto kong tingnan ninyo ang dalawang bagay na ito, ang dalawang character na ito. And of course, familiar tayo sa kanilang istorya.
Subalit bibigyan kong diin ng ilang bagay which I believe ay mahalaga para ating ma-check ang ating mga sarili. We can be described as righteous sapagkat tayo ay bumitaw na sa mga maling pamumuhay, tayo ay na-identify ngayon as Christian, pero anong klaseng matuwid na tao tayo sa panahon na ito? So hindi na natin titingnan ang mga makasalanan, ang atin na lamang i-identify ay yung dalawang klaseng matuwid. Sa pagbabalik ni Kristo, tayo ba ay katulad ng righteous Noah or katulad ng righteous Lot? Meron silang parehong righteousness, pero ang isa ay nakalugod sa Diyos at ang isa ay hindi. Ngayon, maaari nating sabihin, Pastor, pareho naman silang niligtas. Totoo nga naman, pareho silang niligtas. Pero tingnan ninyo mabuti, pag-aralan niyo ang istorya. Sila ba ay parehong niligtas dahil sa parehong dahilan? So, medyo mauuna ako sa aking conclusion, but we have to ask the question, ano bang dahilan kung bakit niligtas ng dalawang anghel, nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel sa Sodom para iligtas si Lot? What could have been the reason? Meron ba siyang ginawa? Kinakitaan ba siya ng pananampalataya para ang Diyos ay magpadala pa ng anghel sa Sodoma? What could have been the reason, mga kapatid? So let me give you these things para maging mabilis tayo sa ating pag-aaral. Tandaan natin na ang dalawang klase ng matuwid na tao na ito ay magkaiba ang kanilang buhay. Magkaiba ang outcome ng kanilang righteous living. Okay? Magkaiba. So there is a reason kung bakit magkaiba ang outcome ng kanilang buhay. Ginamit silang illustration ng mga Kristiyano sa huling panahon sa pagbabalik ni Kristo, subalit mayroong magkaibang outcome ang buhay ng mga taong ito when Jesus comes. Kung ating pag-uusapan ay ang doktrina ng Biblia about righteousness, dalawang bagay ang ating makikita. Ang isa ay ang katwiran, righteousness, na nagko-conform sa kautusan ng Diyos. At ang pangalawa ay ang righteousness na dumarating o na de-demonstrate sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang dalawang bagay na ito ay magkaiba. Hindi lahat ng sumusunod sa mga utos ng Diyos ay sumasampalataya kay Jesus Christ. Tama? Maraming mga tao sa panahon ni Jesus na sumusunod sa mga kautusan, pero sila mismo ang nagpapako kay Kristo. At yun ay para sa akin, yun ay isang malaking paradox. How can they believe and they obey the law of God, and then when the Word was manifested, they were so angry, ay ipinapako nila ang salitang nagkatawang tao. Kaya nga sabi ni Jesus, kung naniniwala kayo kay Moses, maniniwala rin kayo sa akin, kasi ako yung itinuro ni Moses eh. So nakita ninyo, maraming mga tao na pwede natin ma-describe as righteous at masasabi natin malinis ang buhay because nagko-comply sila sa law of God in certain ways, maybe not completely, but in many ways. Hindi nakikiapid, hindi nagbibisyo, hindi masama sa kanyang magulang, magalang sa magulang, hindi mananamba sa Diyos-Diyosan, siya ay sabi natin freelance na believer sa Diyos, ayoko magsimba kung saan-saan at nabubuhay ng matuwid ayon sa kautusan.
except follower of Jesus Christ. Kaya nga yung isang lalaki, sabi niya, Panginoon, nagawa ko ng lahat ng yan mulang pagkabata ko. At naawa ang Panginoon sa kanya. Anong sabi ni Jesus? Kung gusto mo talagang maging sakdal, ganito ang gawin mo, iho, umuwi ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, and then ipamigay mo sa mga mahihirap, and then bumalik ka sa akin. Sumunod ka sa akin. At hindi na nakabalik ang lalaki. Bakit? Sapagkat hindi niya magawang ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at sumunod kay Kristo. Kaya niyang hindi magbisyo, kaya niyang hindi mga lunya, kaya niyang hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, pero ayaw niyang sumunod kay Jesus Christ. That man was a righteous man. But yun ay self-righteousness. Sapagkat ang pagsunod kay Kristo ay ang pag-surrender ng lahat sa buhay mo. Sabi ni Jesus, if anyone desires to follow me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. Oh my. We have so many righteous sa ating paligid. I have seen so many people na mula sa maruming buhay ay ngayon ay malinis na mga buhay. Even, let's say, sabihin na lang natin yung obvious sa ating society, mga artistang dati ay marurumi ang buhay, bold star, pero ngayon ay maaayos na mga buhay nila. They have become righteous in so many ways, except giving their lives completely to God. Nagtuturo sila ngayon, wag na kayo magbisyo, walang mapapalayan. Yung mga drugs na yan, walang mapapalahin dyan. But they are not followers of the truth. Will it matter? Ang ganito bang righteousness ay may value sa pagbabalik ni Kristo? Ang ganito bang righteousness ay makakatayo sa wrath of God? Hallelujah. Alright, so tingnan ninyo ang ilang mga bagay, mga kapatid. I want to move quickly. Dahil may mga talata tayong gustong basahin sa Genesis. They are the same. They are both described as righteous, and yet at the same time, they are different. So in what ways? Sa anong paraan? Magkaiba si Noah at si Lot. So let me describe them in these words. Una, Noah separated himself from the world. Sabi ng Genesis 6, Noah walked with God. But Lot, ano ginawa ni Lot? Lalo siyang lumapit sa kasamahan. Si Noah lumakad kasama ng Diyos, at si Lot naman, pinili niyang lumapit sa sanglibutan. Nasaan siya bago siya nakapasok sa Sodom? Kasama ni Uncle Abraham. Kasama ni Tito Abraham. At si Abraham ay may instruction sa Diyos. Siya ay nasa Kanaan para tumanggap ng pangako ng Diyos. At nagkaroon sila ng problema. At sabi ni Abraham, Lot, hindi tayo dapat nag-aaway kasi tayo ay magkapatid. Pero anong gagawin natin? Ngayon, kung kailangan natin maghiwalay, pumili ka. And then immediately, sumakay agad si Lot sa opportunity na makahiwalay sa kanyang uncle. Anong sabi ng Genesis 13? Let's just read this part. Verse 9, sabi ni Abraham, is the entire land before you? Please separate from me. If you choose the left, I will go to the right. If you choose the right, then I will go to the left. Now, this kind of offer does not mean na ayaw ni Abraham sa kanyang pamangking si Lot. But Abraham was giving Lot the opportunity to prove himself. Naalala niyo ba si Jesus? Nung ang mga disciple niya ay umaalis isa-isa, natira yung 12, anong sabi ni Jesus? O kayo, kailan kayo aalis? Hindi si Jesus nagtataboy. He was just proving. He was testing this man. O kayo, kailan kayo aalis? At mabilis ang sagot ni Pedro, Panginoon, wala kaming pupuntahan. Lot could have said that. Huwag mo naman ako
Kuya Boy, Uncle, gusto kong sumama sa iyo. Pero ang bilis. Sabi ng verse 10, Lot raised his eyes and saw all the vicinity of the Jordan. It was well watered everywhere. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, it was like the garden of the Lord, like the land of Egypt going towards Zoar. So, Lot chose for himself all the vicinity of the Jordan, and Lot journeyed eastward. They separated from each other. Verse 12, Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled in the cities near of the Jordan, and moved his tents as far as Sodom. Ang bilis niya sumakay sa opportunity. Pero ang opportunity ay palayo sa Diyos. Palayo sa magandang lugar na siya ay mayroon na. At makikita niyo ang isa pang dahilan kung bakit siya ay na mabilis mag-respond. Now, tandaan natin na ang direksyon ng ating buhay ay nagpapakita kung anong klaseng matuwid tayo sa ating panahon. Maraming taong masasabing matuwid, pero anong direksyon ng kanilang buhay? Sila ba ay palapit sa Diyos? Sila ba ay willing matuto sa Diyos? Bagamat sila ay may alam na, pero kapag na-present ang greater truth, willing ba silang mas tumanggap ng greater truth o sila ay nagre-resist? Sapagat kung ikaw ay palapit sa Diyos, then ang katotohanan ay handa mong tanggapin gaano man ito kabigat para sa buhay mo. If it means bitawan mo ang iyong pinanggalingang paniniwala, then so be it, dahil ang gusto mo ay truth. You are not after religion, you are after the truth. Pero iba ang righteousness na katulad ni Lot. This man is after worldly pleasures. Pangalawang bagay natin mapapansin, I want to say it this way, na kaibahan ni Noah at ni Lot. Noah heard from God. Si Noah ay nakarinig mula sa Diyos. Si Lot, wala kayong mababasa sa Bible, na si Lot ay mayroong pinanghahawakang salita ng Diyos. Si Noah, meron siyang pinanghawakang salita ng Diyos. Pwede nating i-describe na si Noah ay nakarinig sa Diyos in two ways. Una, sa pamamagitan ng kanyang mga forefathers. Beginning with Enoch, the prophet. Si Enoch ang unang preacher of righteousness. Siya ay a prophet of God sa panahon na yon. And then nag-anak si Enoch kay Methuselah, na ang buhay ni Methuselah ay isang living sign ng kanilang masamang panahon. And then, ang anak ni Methuselah na si Lamech, which is the father of Noah, at si Lamech ay frustrated sa kanyang panahon. When Noah was born, nagkaroon siya ng pag-asa, kaya nga tinawag niyang Noah ang pangalan ng bata, sapagkat siya umaasa na sa panahon ng batang ito, God will give them rest. So, Enoch, Methuselah, and Lamech were believers of God. No wonder, pagdating sa ikaapat na henerasyon, si Noah, pinili niya ang lumakad kasama ng Diyos. Si Noah ay hindi ignorante sa katwiran ng Diyos, sa mga bagay na matuwid sa Diyos. He saw this from his forefathers. Alright? The second thing ay mismong ang Diyos ay nangusap sa kanya. Which means, hindi lang siya natuto sa mga magulang at sinunod niya ang faith ng kanyang mga ninuno. Ang Diyos ay nagsimulang mag-deal kay Noah at siya'y kinausap. At dahil dito, si Noah ay may direksyon ang kanyang buhay because he received a word from God. Puntahan natin si Lot. Anong ating mababasa kay Lot? Bakit siya nasa Kanaan? May narinig din ba siyang salita ng Diyos? Bakit siya sumama kay Uncle Abram? Meron ba siyang instruction galing sa Diyos? Well, if you will read Genesis 12, mababasa ninyo, or where is it? Yes, chapter, it is in chapter 12, yes, verse 4. So Abram went away as the Lord had spoken to him.
So si Uncle Abraham ay may salita ng Diyos, and Lot went with him. That's the simple story of this man. Siya ay nasa Kanaan dahil sumama lang siya. Nag-hitchhike lang siya. Ano kayang adventure ni Uncle? Samahan ko si Uncle. Baka magkaroon din ako ng aking adventure. Gusto ko naman makakita ng mga bagong lugar. Gusto ko makaranas ng mga bagong bagay. So, he went with Abraham to Canaan, pero wala siyang direksyon. Wala siyang salita ng Diyos. Alam niyo ba na yan ang isa sa pinaka-nakakalungkot na buhay ng Kristiyano? When you go to church Sunday after Sunday and you have no reason. You have no purpose in life. You go to church Sunday after Sunday and you have no conviction na ang Diyos ang nagdala sa iyo, na ang Diyos ay mayroong greater purpose sa iyong buhay. Nasa church ka lang dahil may kaibigan, dahil may boyfriend, dahil may girlfriend, dahil mayroong magulang, may kamag-anak sa church. That is the worst reason. Yan ang righteous Lot. Clinging to the faith of Uncle Abraham, but he has no reason. He has no conviction, and most probably he has no interest. Ang gusto lang niya ay adventure kasama si Uncle. Lot went with him. Mga kapatid, I hope meron kayong reason. Sabi ng awit natin kanina, I've got a reason to praise the Lord. I've got a reason to come to church. And I'm talking sa atin ng mga matatagal ng church-goer. You know, ang mga taong first-timer pa lang pumunta sa church, probably wala tayong ma-expect. Some of them ay naghahanap ng church because there is something in their heart na nauuhaw na sa Diyos. And some of them ay talagang niyaya lang at wala pang interest until such time na kinausap na sila ng Diyos. Pero sa atin na matagal nang nag-church, ang tagal mo nang nasa church, wala ka pa ring dahilan para masumamba, magpuri. Wala ka pa ring dahilan sa iyong paglakad. That's the reason napakadaling madistract ng Sodom, napakadaling madistract ng Egypt, dahil wala tayong purpose kung bakit tayo nasa Kanaan. Amen! Di ko kayo pipilitin mag-amen, but I know you will say amen kapag alam ninyong totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. So he went with Abraham. Wala tayo nakitang siya interested sa faith ni Abraham. Kaya nga, nung in-offer ni Abraham ang pag-separate, ang bilis niyang nag-respond. On the other side, si Abraham naman ay mayroong obligation sa kanyang pamangkin si Lot, sapagkat siya ay iniwan kay Abraham ng tatay ni Abraham. Namatay si Haran sapagkat nung namatay ang kapatid si Terah, namatay ang kapatid ni Terah na tatay ni Lot, naiwan si Lot kay Terah sa uncle. And then, after nun, ay namatay ang tatay namatay ang tatay ni Lot, and then iniwan ito sa kapatid ni Abraham, and then namatay itong kapatid ni Abraham. So ngayon, naiwan ngayon sa kanya ang responsibility. That is why nang si Lot ay na-capture, mabasa yan sa chapter 14, si Abraham ay kailangang tumugon. Dala ang kanyang 300 plus servants, trained servants, para bawiin si Lot. At nang ang Diyos ay dumalaw kay Abraham at sinabi kay Abraham, ang plano niya, I'm going to judge Sodom dahil nakarating sa akin ang kasamaan na nangyayari sa Sodoma at ako'y bumaba upang mag-imbestiga. Si Abraham ay nakipagtawaran sa Diyos. He has a reason, at least moral obligation sa kanyang pamangkin. And being a good uncle,
ay nakipagtawaran siya sa Diyos, Panginoon, kung mayroong 50 na matuwid doon sa Sodoma, susunugin mo ba ang mga matuwid kasama ng mga masasama? Ang sabi ng Diyos, no. Paano kung 40 lang? No. Paano kung 30, 20 lang? No, hindi ko susunugin ang Sodoma. Alang-alang sa 20. Paano kung 10 lang, Panginoon? I will not destroy Sodom for the sake of the 10 righteous. But you see, mga kapatid, God knows kung ilan ang righteous sa Sodom. And He was willing to bargain with Abraham, pero ang hindi alam ni Abraham kung ilan ang matuwid sa panahon na yon sa loob ng Sodoma. Sapagkat si Lot ay may asawa at may mga anak, so ibig sabihin, lumalaki ang kanyang pamilya. Natapos ang bargain sa 10 righteous men at tumigil ang Panginoon. At hindi nakaabot sa bilang na yun ang mga matuwid sa Sodoma. The judgment was poured down. Ibinuhos ang paghatol. Alam niyo ba na ang sanglibutan ay matagal nang nasa, kumbaga pa sa kulungan, ay nakapila na ito sa silya elektrika. Ang buong sanglibutan ay naka-schedule na sa paghatol ng Diyos. Pero hanggang ngayon ay naho-hold back ang wrath of God. Bakit? Sapagkat may kilala ang Diyos na mga matuwid, na gusto niyang ma-preserve at maingatan at hindi ibubuhos ang wrath of God hanggat hindi secure ang mga matuwid na ito. Kung kaya ng Diyos iligtas ang isang self-righteous na Lot, mas lalong kaya ng Diyos iligtas ang isang Noah na lumalakad kasama ng Diyos. Hallelujah! Kung ang Diyos ay may dahilan para iligtas si Lot, mas lalong may dahilan ang Diyos para i-deliver si Noah na lumalakad sa kanyang salita sa panahon na puno na ng kasamaan. Glory to God! That is why I want you to be identified with Noah. Be a Noah in these days. Hallelujah! Glory to God! Napakadali para sa isang righteous Lot ang sumunod sa crowd. Kung saan uso, kung saan popular, kung saan may magandang tugtog. Sige, pag naluma na, lipat naman. Napakadali para magsawa sa isang lugar at mag-enjoy ng panibagong mga bagay. Pero ang isang matuwid na Noah may direksyon. Kahit may pressure, steady siya sapagkat ang kanyang goal ay hindi personal enjoyment. Ang kanyang goal ay makita ang kalooban ng Diyos mangyari sa kanyang buhay. Glory to God. Hallelujah. Now, pangatlong bagay, I want to describe these two in this way. Si Noah, of course, may salita ng Diyos. Si Lot, wala. And because of that, Noah put all his strength towards building the ark of salvation. Samantalang si Lot, anong kanyang binibuild? Lot was busy building his life in Sodom. Ang laking kaibahan, hindi ba? Lot was preparing for departure. Lot was getting ready for a great escape. Samantalang si Noah, he is pitching his tent in Sodom, establishing his life para magkaroon ng legacy na kahit wala na siya, ay marami ang mga ninuno niya o mga anak-anak niya ay magiging asensado sa Sodoma. Ang hindi niya alam, yun na ang mga huling araw ng Sodom. Oh my. What a big difference ng taong may narinig sa Diyos at ng isang taong walang salita ng Diyos na pinanghawak. Napakalaki ng kaibahan. Ang taong walang salita ng Diyos na pinanghahawakan, he can go anywhere, he can strike anywhere. Pwede siyang pumunta sa isang lugar, lumipat anytime, at pwede siyang mag-desisyon, mag-settle down sa isang lugar na ikakapahamak niya. Pero ang may salita ng Diyos, oh my, that's the reason ang pagbabalik ni Kristo ay isa sa pinakamahalagang aral ng Ebanghelyo.
Totoo, ang Ebanghelyo ay nagsasabing tayo'y makasalanan. Si Kristo'y namatay para sa ating mga sala at siya'y nabuhay na muli para tayo'y ariing ganap. Hallelujah! Pero hindi para mag-enjoy lamang sa lupa, kundi para itakas at dalhin sa kanyang piling. Sabi ng Panginoon, mauuna ako sa inyo because I'm going to prepare a place for you. Hallelujah! Yan ang buhay na pag-asa ng taong may salita ng Diyos. Blessed be the name of God. Totoo na kailangan nating mabuhay, kailangan nating kumayod, kailangan nating bumili ng mga properties. Yes, it's part of life. But not so much para sabihin, Panginoon, this is my life. Ang buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo ay wala sa mundong ito. It's all temporary. Ang buhay mo ay sa piling ng Diyos. Si Abraham bumili rin ng lupa. Libingan ng kanyang asawa. Bumili siya ng libingan ni Sarah. At sabi niya sa kanyang mga anak, pag ako namatay, doon niyo rin ako ilibing. Namatay si Isaac, doon din nilibing. Namatay si Jacob, dinala pa siya galing Egypt para mailibing sa parehong lugar. Those are part of our natural life sa ibaba ng lupa. Pero nakita niyo sa Abraham ay walang plano mag-settle down sapagkat ang sabi ng Hebrews 11, may nakita si Abraham na isang lugar na hindi gawa ng tao. Ang gumawa ay kamay ng Diyos. Hallelujah! Kaya nalimutan niya ang mga bagay na mahalaga sa buhay na ito at ibinuhos ang buong buhay na maabot ang pangako ng Diyos. Ang lugar na ang Diyos ang naghanda. Glory to the name of Jesus. Magtrabaho tayo kung kailangan. Mag-settle down kailangan. Yes, mag-asawa kayo. Go on. Mag-celebrate tayo ng mga weddings. At mag-anak kayo. Para saan nyo nire-reserve ang inyong katawan? Para saan nyo inihahanda ang inyong mga katawan? You know, napakainam na tayo ay tatanda sa buhay na ito. Kung hindi pa darating ang Panginoon, ay meron tayong mga anak na nakikita nating mapag-iiwanan ng pananampalataya. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos mo ay Diyos din ng iyong mga anak. Di ba yan ang maganda sa Diyos ng Biblia? Hindi siya Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. Glory to God. Hallelujah. Go on. Live your life. Pero makikita niyo yung kaibahan ng taong may salita ng Diyos. He is preparing. Ang pinaghahanda niya higit sa lahat ay ang siya'y makatakas sa paghuhukom na darating sa lupa. What a life. Lot, on the other hand, well, ang sabi ng Bible kanina, frustrated siya, tormented, distressed. Pero anong ginawa niya? Nung maramdaman niya ang pressure ng sanglibutan, nung maramdaman niya ang torment ng kasalanan, pagising sa umaga, puro kasalanan, hanggang matulog sa gabi, naririnig niya sa paligid niya mga kasamaan. Anong ginawa niya? Wala siyang ginawa. Kasi ang pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang kabuhayan sa Sodom. Di siya nagsalita, di siya nag-react. Hindi man lang siya nagsabing, ayoko na sa lugar na ito. Nagsisisi ako na pinili ko ang lugar na ito. Babalik ako kay Uncle Abram. Mapayapa ang buhay kay Uncle. Maginhawa rin naman eh. Hindi lang ang Sodom ang kayang magpayaman sa akin. Kahit sa disyerto, kayang payamanin ng Diyos ang sumusunod sa Kanya. Ang aking Uncle Abram, masagana naman eh. Hindi naman siya nakikipaglaro at nakikisayaw sa kasamaan ng mundo. Hindi siya gumagaya sa business lifestyle ng mga makasalanan. Pero siya'y maginhawa pa rin. Pero walang ginawa si Lot. No. He was busy building his home in Sodom where there is no future. The problem is, dahil wala siyang salita ng Diyos, hindi niya alam kung ano ang future ng lugar na kanyang kinalalagyan. Sa ating panahon ngayon, ang mga tao is so dependent on predictions kung paano mag-settle down. Isa akong kapitbahay sa Liliw.
Binenta niya kanyang lupa sa akin, in-offer niya sa akin. At sabi niya, kaya ako bumili ng lupa dito sa bundok kasi noong nag-pandemic, akala namin hindi na babalik sa normal ang buhay. Natakot kami, kaya umakyat kami sa bundok, bumili kami ng mga properties dito para malayo sa syudad. Pero nung wala na ang pandemic, balik sila sa syudad. Ganun ang buhay ng marami mga tao. Nakadepende sila sila ay reactors, no? Sa mga senaryo, sa mga sitwasyon sa paligid. Wala silang foreknowledge or foresight sa mga event na mangyayari. Only God knows the future. And the good thing is, kapag ikaw ay malapit sa Diyos, pwedeng ipaalam ng Diyos sa iyo ang future mo. Amen. And that is why si Abraham wala sa Sodom, pero si Abraham ang nakakaalam kung anong mangyayari sa Sodom. Si Lot na nasa Sodom, nakikita niya ang nangyayari, pero wala siyang kamalay-malay na huling gabi na niya, yung gabi na yon, na may bumisita sa kanyang dalawang lalaki, na dalawang anghel pala. He didn't know what's going to happen until the last minute. And that is why he barely survived. Pangapat na bagay natin makikita, Noah preached righteousness. Samantalang si Lot compromised his righteousness. 2 Peter chapter 2 verse 4 and 5, mababasa natin diyan na si Noah ay tinawag na preacher of righteousness. Let's read that part. Verse 4, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness, held for judgment, and did not spare the ancient world, but protected Noah, a preacher of righteousness, with 7 others when he brought a flood upon the world of the ungodly. So God protected Noah, that dinescribe dito, Noah was a preacher of righteousness. I would say na si Noah, hindi lang siya naging matuwid sa kanyang sarili. Hindi siya nanahimik sa kanyang righteousness. Hindi siya yung believer sa Diyos na, bahala kayo, basta ako believer sa Diyos. Alam niyo ba, ang ganong attitude ay self-righteousness din. Di ba? But Noah preached righteousness. Sa ibang mga translation, Noah preached repentance. Obviously, sapagkat ang panahon na niya ay masama, so he was calling out to the sins of the people, and he was preaching repentance. He preached repentance. Pero si Lot, kumpara ulit natin si Lot, si Lot ay walang ginawa. If anything, he compromised his righteousness. Kinukompromiso niya ang kanyang pagiging matuwid sa pakinabang sa Sodom. Nag-entertain siya ng mga sinners. He went along sa business lifestyle ng mga Sodomites. At nung gabi na siya dinalaw ng 2 lalaki, at ang mga Sodomites ay gustong rapin yung 2 lalaki, he was so tormented na sabi niya, huwag niyong gawin ang ganitong kasamaan. Sabi niya, ito na lang yung 2 kong anak na babae. Gawin ninyo ang gusto niyong gawin sa kanya, but don't do such evil sa aking mga bisitang lalaki. Well, ang sabi ng mga lalaking Sodomites, no, ayaw namin ang iyong mga anak na babae. Ang gusto namin ay yung mga lalaki. Ganon karumi ang panahon na yun. That's why Lot was tormented. Pero he was willing to give up his daughters. At alam niyo ba, during this time, mababasa natin sa Genesis 13, ang 2 niyang anak na babae ay betrothed. Meron siyang 2 son-in-law, future son-in-laws. So, it seemed na ang ginawa ni Lot ay matuwid in the sense na he was defending his guest. Pero in the same way, ito'y pagliligtas ng kanyang sarili at pagkukompromise sa bayan na kanyang kinalalagyan. Lot has no moral ascendancy, if we should say, to preach righteousness. Wala siyang karapatang mangaral ng katwiran. Wala siyang mangaral sumigaw ng pagsisisi because
he was there already, compromising with the world. At yan ay napakahalaga sa ating buhay, mga kapatid. We are either preachers of righteousness or compromisers. The moment we stop preaching righteousness, the moment we stop caring for the souls, nakikita natin ang kasamaan, sarili mo ng bahay, mayroong nagbibisyo at hindi ka man lang nagsasalita. That's when you stop preaching righteousness. And the moment you stop preaching righteousness, you are already compromising. You are already compromising. So hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawang bagay na ito. So hindi ka express ng truth, nawawalan ka ng credibility na mag-share ng bagay na totoo at mahalaga at tama kapag tayo ay nagko-compromise ng ating buhay sa sanglibutan. Right. That is why napakahalaga na ating maituwid ang ating mga sarili. Now, hindi tayo nagde-demand ng perfection sa ating mga pagkatao sa panahon na ito. Pero kung ano mga bagay na alam nating tama, gawin natin. Pagsikapan natin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, and then, i-share natin ang truth. Noah preached righteousness, and he has authority to preach righteousness sapagkat napakaganda ng testimony niya. He walked with God. So babalik tayo sa umpisa, unang kaisipan natin nakita kanina. Ang direksyon ng ating mga buhay ay nagde-describe anong klaseng matuwid tayo sa panahon na ito. I'm glad nagkikita tayo sa church. Pero what about kapag Lunes na? Tuesday na. Skip na natin ang Wednesday. Thursday na. Saturday na. Nasaan ang ating buhay? Nasaan tayo naglalaro? Nasaan ang ating kasiyahan? Saan tayo nag-aaliw ng ating buhay kapag wala na tayo sa church? Hindi ba obvious na mas marami tayong panahon nasa labas ng gawain ng Panginoon kaysa nasa loob? Di ba? Mas marami tayong araw sa labas, sa trabaho, sa eskwela, at saan man. And we are in church. Kalahating araw lang. That is why ang ating pagiging matuwid sa panahon na ito ay hindi lang sinusukat ng ating pagsisimba. Kailangan i-factor natin ang ating buhay nasa labas ng gawain. I-factor natin yan, ang ating buhay sa trabaho, sa eskwela, sa kasama ng ating mga kamag-anak. Kasama yun sa buhay. So, isa pang bagay, I'm closing na. Ang panglimang bagay na gusto kong makita ninyo, and I want to describe Noah like this, sabi ng Hebrews 11, Noah became heir of righteousness. Si Noah ay naging tagapagmana ng katwiran, samantalang si Lot, as I said, he barely survived the destruction. Kung hindi pa siya hinila ng anghel, Lot would not survive. Kung hindi sila kinaladkad ng dalawang anghel at inilabas ng Sodoma, kasama na siyang napugnaw sa lugar na yun. So nakita ninyo ang buhay ni Lot, he was described as righteous, but walang direction, walang foundation, walang direction, walang purpose na makalangit. He was righteous by his own actions. But somehow, niligtas pa rin siya ng Diyos. Pero tinan niyo ang kaibahan kay Noah. Si Noah, he was building the ark. Sumusunod siya sa instruction ng Diyos. At yung parehong pagsunod niya, ay yun din ang bagay na ginamit ng Diyos para sila iligtas sa galit, sa judgment, sa panahon na yun. Tinan niyo ang malaking kaibahan. Si Lot ay tumatakas, nagmamadali, nagpapanik. Samantalang si Noah nagpapahinga sa loob ng arka ng kaligtasan. Glory to God. Yan ang resulta ng buhay na may purpose. May salita ng Diyos.
Pag dumating na mga calamities, wala kang kailangang ipagpanik. You can rest like Noah rested. You can rest assured na ang Diyos ay magbabantay sa iyo. Sabi ng binasa natin, God protected righteous Noah. Hallelujah. And I want to say this, walang taong kayang mag-ingat sa iyo in such a way na talagang you are safe and secure from all harm. There is only one who can do that. Yun ay ang Diyos. Amen. Not even your self-righteousness can save you. Kahit na anong ipagmalaki mo, Panginoon, wala akong bisyo, Panginoon ganito, Panginoon ganito. Naalala ko nung nakarang ministers meeting, we were discussing the great white throne judgment. Paano ba mga tao na hindi nakarinig ng gospel, sila'y haharap sa Diyos at kung wala silang nagawang masama ayon sa record, well, pwede ba silang ipasok sa buhay na walang hanggan? Well, kung yan ang kaso sa judgment day, then it would appear na pwedeng maligtas ang tao by his own works. But the Bible says, hindi. Ang nakakaalam ng salita, ng kautusan, hindi maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Ang walang kautusan ay hindi kayang itayo ng kanyang sariling katuwiran sa judgment day. Lahat tayo ay nakadepende kay Jesus Christ. Hallelujah! And that is why everyone is commanded to surrender their lives to Jesus. Believe in Him. Amen. Now, tingnan niyo si Noah, he became heir of righteousness. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan? Now, remember, ang kanyang righteousness obviously is by faith. Sabi ng Hebrews 11, you can read that, Hebrews 11 verse 7, by faith Noah being warned of God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household. So, Noah's righteousness was according to faith. He believed God. Kahit hindi pa niya narinig ang salita ng Diyos, yung narinig niya sa kanyang mga ninuno ay sapat para mag-produce ng pananampalataya. Remember, faith comes by hearing. Pag tayo na pumapasok sa church, na nakikinig ng salita ng Diyos, dapat ang salita ng Diyos ay nagpuproduce ng faith sa ating buhay. Okay? So, Noah believed God. Noah believed, and by faith, he was saved. So, and then he became heir, sabi sa dulo, became heir of righteousness, which is according to faith. What does this mean? It means na si Noah ay napabilang sa mga redeemed nang dumating ang panahon na ang ultimate sacrifice para sa kabayaran ng kasalanan, which is Jesus Christ, ay dumating sa lupa. Nang ibinuhos ang perfect blood, perfect sacrifice na yon, si Noah ay na-redeem ng dugo ni Kristo. Because of his faith. Naintindihan ninyo? Si Lot, on the other hand, walang demonstration ng faith. He was described as righteous, so we can say he was self-righteous. Meron siyang magandang character, magandang behavior, except wala siyang faith sa Diyos. Like Noah, like Abraham, nang dumating si Kristo, walang tutubusin sa kanya. Walang tutubusin kay Lot. Wala siyang hindi siya kinakita ng pananampalataya na katulad ni Noah upang pagdating ng Redeemer, ng Messiah, he will be redeemed from death. Abraham had. Kaya nga Hebrews 11 ay heroes of faith, mga believers sa Diyos in times past na naging tagapagmana ng pangako ng Diyos. So there is a kind of righteousness, brothers and sisters, na walang pananampalataya sa Diyos. That's the difference. That is why, sabi ko sa huling bagay, Noah became heir of righteousness. Pero kay Lot, ang masasabi lang natin kay Lot, he was delivered from destruction. Pero bakit ba kailangan siyang iligtas ng Diyos? Ano bang dahilan na pwede nating makita para siya ay iligtas ng Diyos sa panahon na yun?
Kung ang pag-uusapan ay pananampalataya na katulad ni Noah, wala tayong mababasa sa Scripture. But there are two things na pwede nating makita. And this is my personal study sa Scripture. And I can say this with conviction. There are only two things na pwede nating makita na dahilan para iligtas ng Diyos si Noah. Si Lot. Now remember, hindi porke ang tao'y naligtas sa isang calamity sa lupa, ay ligtas na nga siya, o ibig sabihin, ligtas ang kanyang kaluluwa. Ang Israel sa Egypt, sabi ng commentary ni Jude, God, after saving a people from bondage in Egypt, afterwards destroyed those who did not believe. Niligtas niya sa bondage, pero pinatay niya dahil hindi sumasampalataya sa kanya. Lot is similar. Walang dahilan para siya iligtas, walang dahilan para siya maging tagapagmana ng righteousness through faith in Christ. But somehow siya ay na-deliver at siya ay niligtas. And I can only think of two things na pwedeng maging dahilan na siya ay kailangang iligtas. Okay, where's that note? Anticlimactic tuloy. Bago natin tingnan yun, let me read a few things sa Genesis. Tingnan natin kung paanong si Lot ay nag-survive. Dito sa Genesis 19, verse 14, sabi rito, so Lot went out and spoke to his sons-in-law. Sabi ko sa inyo kanina, may sons-in-law siya, di ba? Who were to marry his daughters and said, up, get out of this place, for the Lord is destroying the city. But he appeared to his sons-in-law to be joking. So in other words, hindi sineryoso ng kanyang ng mga lalaking ito ang kanyang warning. That's what I tell you. Wala siyang credibility para mangaral. Pinagtawanan siya. So in short, hindi sila sumunod. And then ang sabi ng 15, when morning dawned, nag-umaga na, the angels urged Lot, saying, up. So ito na ang mga angel. Up, take your wife and your two daughters who are here, or you will be swept away in the punishment of the city. Verse 16, but he hesitated. Lot hesitated. So the man grasped his hand and the hand of his wife and the hands of his two daughters, because the compassion of the Lord was upon him. So siya'y kinaawaan ng Diyos. And they brought him out and put him outside the city. So, andun yung isang maliit na commentary, kinaawaan ng Diyos si Lot. Hindi kaya ang awa na ito ng Diyos kay Lot is because siya ay pamangkin ni Abraham? Because we can see patterns like this, no, na kahit sa Korinto, sabi ni Paul, dahil sa inyong righteous living, ang inyong mga anak na dating hindi believer ay magiging believer. At ang inyong asawa na hindi sumasampalataya, later on, ay makukonvict. So there is a way na sa pamagitan ng buhay natin, ang biyaya ng Diyos ay na-extend sa ating mga mahal sa buhay. So the compassion of the Lord was upon him, and they brought him out and put him outside the city. So ganun ang paraan ng pagkaligtas sa kanya. Kung lalaktaw tayo sa verse 24, the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of heaven, and he overthrew the cities and all the surrounding areas and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. But Lot's wife from behind him looked back, and she became a pillar of salt. So napaka-grim nung kanilang sitwasyon. Nalaman lang ni Lot na mawawasakin ang Sodom nung gabing iyon.
kinaumagahan, kailangan nilang magmadali. There is no guarantee na maliligtas siya sapagkat sabi ng dalawang anghel, tumakbo kayo. Run for your life. Escape for your life. Sabi niya, hindi. Sapagkat hanggat hindi kayo makarating doon sa safety place, hindi ko may gagaranti na kayo ay maliligtas. So Lot was panicking and he was crying. At sabi niya, I pray, pwede bang i-request ko na yung bayan na yun, yung pinakamalapit ay huwag nang madamay sa judgment. Sabi ng anghel, I cannot guarantee. Run for your life. At ang kanyang asawa na dala-dala niya, napahamak pa. Yan ang consequence ng righteousness na walang foundation. We expect to be saved, but there is no guarantee. Only Jesus can guarantee our salvation. Tandaan natin yan. Ang resulta, verse 30, Lot went up from Zoar with his two daughters and stayed in the mountains because he was afraid to stay in Zoar, and he stayed in a cave, and he and his two daughters. Well, ang end ng buhay, ng istorya ay malaking kaibahan. Si Noah, after ng flood, bumaba ng arka sa isang bagong daigdig, bagong lupa, renewed earth. Samantalang si Lot, yes, he was saved, but he was barely saved. At ang outcome ng kanyang self-righteous life, he spent the rest of his days living in a cave. He was afraid of the people, he was afraid of the cities. Baka nagkaroon siya ng trauma na baka biglang bumuhos ulit ang fire and brimstone. Kaya anong sabi niya? Pinili niyang tumira sa kuweba. Mga kapatid, wag nating tularan si Lot. So, I believe na may dalawang dahilan lang kung bakit sinave ng Diyos si Lot. Una, you will be surprised. Sapagkat si Lot ay magiging ninuno ni Jesus Christ. Sa paanong paraan na si Lot ay ninuno ni Jesus Christ? Si Lot, nagkaanak sa kanyang anak na babae. Remember, sa kuweba. At ang isa sa kanyang naging anak, ay si Moab. At sino si Moab? Si Moab ay naging isang malaking bayan, and Moab produced a daughter, hindi literal na anak, kundi isa sa mga Moabites ay ang babaeng si Ruth. At si Ruth ay inasawa ng isang Israelite na umalis ng Egypt, ay umalis ng Canaan dahil sa famine, at ang kanyang anak na lalaki nag-asawa sa Moab. Si Ruth ang napangasawa at ang isa ay si Orpah, at itong si Ruth ay nabiyuda. At nang umuwi si Naomi sa bayan niya sa Israel, pinili ni Ruth ang sumama kay Naomi at kilalanin ang Diyos ni Naomi ay kinilalang Diyos din niya ng kaniyang buhay. And then ang pangasawa ni Ruth ang isang lalaking Boaz. At si Boaz ay ninuno ni Haring David. At si Haring David ay ninuno ni Jesus Christ. Maaaring sabihin natin, napakalayong istorya, but yes, kailangang makumpleto ang istorya ng pagdating ng anak ng Diyos. At dito'y pinapakita sa atin na walang espesyal na lahi when it comes to God's saving grace. Kahit na marumi ang ating lahi, sabi natin ang ating pamilyang pinakamasama sa buong Pilipinas, kaya pa rin ang Diyos magligtas. Kilala niya ang mga tao niya na nariyan sa mga maruruming pamilya na yan. At lahat tayo ay galing sa maruming lahi. But thanks be to God, He saved us by His grace. Hallelujah! And our Savior was willing to be identified na ang kanyang mga ninuno ay hindi lang pure na Israelite, kundi meron din mga lahi ng mga bansa na hindi magandang background. But it doesn't matter.
Jesus is the Son of God. Hallelujah! At alam niyo ba ang ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan siyang iligtas at maisulat ang kanyang istorya? Well, ang Luke 17. Sapagkat yung magiging nununo ni Lot, si Jesus Christ, ay siya naman ang mag-iistorya at magbibigay ng warning at gagamitin ni Jesus ang karakter ng kanyang ninuno upang maging paalala sa atin na dinatnan ng huling panahon. What a beautiful thing, mga kapatid. Kinuha ng Panginoon ang karakter na ito, hindi para sabihin, gayahin yung aking ninuno, kundi para maging warning sa atin. Huwag tayong mabuhay na righteous, pero walang foundation. Huwag tayong magsimba-simba lang. Huwag tayong magsabing, I believe God, pero hindi tayo follower of the truth. Maging genuine believer tayo sa Diyos. At huwag na natin sabihin, siguro kung nabuhay ako sa panahon ni Jesus, I will believe Him. No! Ang parehong Jesus noon ay narito ngayon sa ating panahon at siya ay pinapakilala ng salita ng Ebanghelyo. You can believe the same Jesus today and be saved. Glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Bago tayo umawit, let me say these last words, mga kapatid. Anong kagandahan ng righteous life ni Noah? Una, it is righteousness by faith. Tandaan natin yan. It was a righteousness by faith. It is the same faith na katulad ng mayroon si Abraham. The same faith na gusto ng Diyos na meron tayo. Ang faith na yan ay merong complete dependence on God. Merong complete trust sa Diyos. It doesn't mean na lahat ng ginawa ni Noah ay maayos. Si Abraham, marami rin mga nagawang hindi tama. But when God corrected him, he was obedient. So ganun ang demonstration ng faith ni Noah. And that's why he became heir of righteousness. Second, it was founded on God's word. Ang foundation ay revealed word of God. It is true na meron tayong gospel. Ang salita ng Diyos is universal. The gospel is universal. It is applicable sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao, sa lahat ng situation, sa lahat ng kalagayan. Everyone is commanded to repent and surrender their lives to Jesus. But there's a second part sa salita ng Diyos na dapat natin makita. Ito ay ang salita ng Diyos specific sa iyong panahon. At yun yung narinig ni Noah sa kanyang panahon. He heard a word from God. Meron siyang salita ng Diyos. At ang napakaganda rito, mga kapatid, it's a living word. Alam niyo ba yung living word ay napakagandang bagay? Sabi ni Paul sa Romans 10:17, faith, saan galing ang faith? It comes by hearing. Ano ang dapat mong mapakinggan? Hearing by the word of God. See? Diyan sumisibol ang faith. Hindi ka pwedeng magsabing, I believe in God just because. No. There has to be a source kung bakit sumibol ang pananampalataya sa puso. You heard from God. Hindi mo kailangan makarinig ngayon, right now. You can hear from God sa pamagitan ng preacher. Gagamit ang Diyos ng isang preacher, gagamit ang Diyos ng isang tao, He will give you, maaaring marinig mo in passing ang salita, pero kapag ang Diyos ay nangusap, yung salita na yun na narinig mo, hindi na yun mawawala. Yun ay babaon sa puso mo. You will be convicted, and then it will grow into a desire to know God more. Bakit? Because yung word na yon, sabi sa Greek word, ang Greek word na ay rhema, it means the spoken word. Spoken word is living word. Katulad ng naririnig nyo habang nangangaral ang preacher, that is the spoken word. Ganun ang salita ng Diyos.
na darating sa puso mo. And that will produce genuine faith. Genuine faith. And that faith, God will account to you for righteousness. What a wonderful God. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa katotohanan dumating sa aking buhay, sa aming mga buhay. Maraming salamat sa iyong mayamang biyaya. Hindi lang kami nakatikim ng iyong awa. Kami pala ay mga taong may purpose ka para sa aming buhay. Mga taong tatawagin mo dahil meron kang layunin. Just like Noah, just like Abraham. And all those men and women na tinawag mo ng iyong salita because you have a plan for their lives. Panginoon, yun ang nais namin sa buhay na ito. At yun ang aking dalangin sa bawat isa na naaabot ng iyong salita sa umagang ito. Na hindi lang sila maging matuwid by identification, but because they are true believers of you and your words. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa iyong salita, Panginoon? Ano pa ang magiging mas mahalaga sa buhay na ito? Higit sa iyong salita, ano pa ang pwede naming panghawakan? Ang mga salita ng tao ay bumibigo. Ang mga pangako ng mga malalaking tao sa lupa ay bumibigo sa amin. But there is a word na kapag binitawan, ay hindi magbibigo sa amin. At yan ay ang salita mo, Panginoon. Your word is truth. And you are faithful forever. And we can put our trust in you. Glory to God. Tayo umawit sandali at tayo sumamba sa Panginoon. Let's sing the chorus, In Christ Alone. Excuse me. In Christ alone. Let's put our trust in Him. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me. Hallelujah. My source of strength. Yes, Lord. My source of hope. One more time. In Christ alone, I place my trust. Not in myself, Lord. Not in my own righteousness. I place my trust in your cross. Hallelujah. Every victory, let it be said of me, my source. Amen. Place your trust in the Lord. Yes, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. Hallelujah. My source of hope is Christ alone. Amen. Ating palapakan ng Panginoon. That is why, kanina habang tayo umaawit, I can't help but worship the Lord. Anong sabi ng awit? Is He worthy? He is. He is worthy. Yes, He is. Nobody else can save your life. Nobody else has the power to make us righteous. Para sa isang maruming buhay, para sa isang taong talamak ang karumihan, ay makatayong matuwid sa harap ng banal na Diyos. No one else can do that but our Lord Jesus Christ. He shed the blood, hallelujah, the perfect blood
that satisfied the wrath of God. Nang matbuhos ang dugo ng Panginoon sa Kalbaryo, God can finally say, your sins are forgiven. Hindi lamang ito tinakpan, ito ay hinugasan na. Wala nang trace ng iyong lumang buhay. Ganyan kalakabisa ang dugo ng ating Panginoon. And yes, you can put your trust in Him. That is why God was so pleased with Noah's faith, with Abraham's faith, and all those men of God. Sapagkat bagamat hindi pa nila nakita ang Panginoon, hindi nila narinig ang gospel, ay ganun na lang ang kanilang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Tayo ay mas lalong dapat magtiwala sa pangako ng Diyos. Because it is no longer just a promise, it is a promise fulfilled. Amen? It is a promise fulfilled. The Savior has come. Kaya nga sabi ng Panginoon sa krus, sa nasa kanan niya, today you will be with me in paradise. Wala na siyang kailangang hintayin. Si Noah naghintay ng mahabang panahon. But that sinner, sabi ng Panginoon, today, sa araw na ito, you can be with me in paradise. Glory to God. Kaya sa sino mang lalapit sa Panginoon ngayon, all of you, you will have your place beside the Lord Jesus Christ. Ganun kabisa ang kaniyang pagpapatawad. Hindi ka na kailangan magpenitensya. Hindi ka na kailangan magbayad ng iyong sala. He paid the debt. Binayaran na niya ang ating pagkakautang. Wala na tayong babayaran. We will just surrender our life to Jesus. Oh Lord, thank you for your word. What a wonderful truth, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. And we bless you and we honor you. In Jesus' wonderful name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Praise the Lord. God bless you.